Kami Teaches Korean의 Kami 선생님입니다. Hi guys! Welcome back! It's Teacher Kami or Kami 선생님 of Kami Teaches Korean at ito na po ang Chapter 13 review po natin. Hopefully, napanood nyo na po yung mga previous chapters po natin, especially Chapter 13 kasi ito na po yung review chapter po natin. At kung na-skip nyo po ito, hala, ba't nyo na-skip? Dapat po kasi nagre-review po tayo. Kaya pag nandito po kayo para sa review natin, good job. Kasi hindi lahat po ay nagre-review. So maganda po na nanonood po kayo ngayon at magsisimula na po tayo dito sa chapter 13 review po bago po tayo mag-chapter 14, 'di ba? So first, ang gagawin po natin ay mag-listening part. So sa book 1 chapter 13 nasa page 158 po ito. So listening po muna. 들은 것을 고르십시오. So, kikinig po kayo kung ano po yung narinig nyo po na vocabulary based dito sa audio po natin. Alright? So, number 1 and number 2, 1번, 2번 lang po muna tayo. So, ipe-play ko na po. 네, 시작! (13과) EPS 토픽 듣기 1에서 2번 들은 것을 고르십시오. 1번, 영화, 2번 시청 Ayan. So, ito na po ang listening. Kung gusto nyo pong i-repeat, pwede nyo naman po i-replay ang audio po natin. Pero ito na, ano ba yung sinabi niya sa audio po? So, number 1, 1번. Ang sinabi po niya ay 영화. 영화. So, ano ba yung translation ng mga vocabulary na ito? 내일, tomorrow, 영화, movie, 시간, time, 극장. Pwedeng movie theater or pwedeng cinema lang. Okay, nakuha nyo po ba? Ngayon, number 2, ano po yung sinabi niya? So, ang sabi po niya, 시청. 시청. Ano naman ang translation ng mga vocabulary na to? 도청, provincial government building, 시장, market, 구청 for bureau, office, 시청 for City Hall. Yay! O, ito po muna number 1 and number 2. Mag-next na po tayo. Numbers 3 to 5. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. So, 이야기, story. So, makikinig po kayo sa story, tapos sasagot po kayo sa tanong. So, dapat aware po tayo sa tanong bago po magsimula ang audio, no? So, basahin nyo na po ito. 두 사람은 내일 같이 무엇을 봅니까? So, number 3 lang naman po ito. So, isang conversation po muna siya for number 3. 두 사람은 내일 같이 무엇을 봅니까? So, what are they going to look at? What are they watching tomorrow? Okay, play ko na po. Number 3. Adjust ko lang po muna. Yan. Saglit lang. (3에서 5번) 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번, 우리 내일 같이 영화 볼까요? 좋아요. 같이 봐요. Ayan. So, kung gusto nyo pong ulitin, you can replay the audio po. So, number 3, 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. So, ano po yung papanoorin po nila tomorrow? So, based po sa conversation ng dalawa, it seems like they will watch 영화. 영화 po. 우리 내일 같이 영화 볼까요? Shall we watch a movie? So, ang sabi po niya, 영화 볼까요? So, dapat aware na po tayo na yung ulkayo, invitation po yan. Okay. Or asking for a suggestion po, no? 좋아요. 같이 봐요. So, ang sabi ba ng 남자, 영화 볼까요? So, the book says fine. So, isang note lang po dito, pag buklat po ang libro ninyo ng EPS topic book at nasa chapter 13, ang translation po ng 좋아요, ang sabi po niya, fine. Pero kasi baka misunderstanding po tayo kasi pag fine, may negative reaction din po yun. May negative connotation.
fine. Pero pag 좋아요 po kasi, ang 좋아요 means good. So, it's a positive reaction. So, para lang manote lang po natin sa libro, nakalagay na fine, pero not to misunderstand na negative reaction siya, sounds good naman po yon. Pwedeng translation ng 좋아요. Okay? 좋아요 sounds good. Oh, that's good. 같이 봐요. Let's see it together. Okay. So, ito po, translation ng vocabulary, 책, book, 사진, picture or photo, 영화, movie, drama is for the K-drama. Okay. So, dito na po tayo sa number 4. 두 사람은 내일. So, dito, ang highlight po natin, 어디에서. 어디에서. Where? 어디에서. So, makinig po tayo kung saan po sila magkikita. 어디에서 만납니까? Play ko na po. Adjust ko lang muna. 4번. 우리 내일 어디에서 만날까요? 백화점 앞에서 볼까요? 좋아요. 거기에서 만나요. Okay. So, yan po. Sa number 4, kung medyo mabilis pa po sila, you can always go back. I-repeat nyo na lang po muna. Tapos, i-slow down nyo po. Ma-adjust nyo naman sa YouTube ang speed ng audio. 두 사람은 내일 어디에서 만납니까? Ang sagot po, 백화점 앞에서. 백화점 앞. So, sa tapat or sa harap ng 백화점. Sabi ng 남자, 우리 내일 어디에서 만날까요? Where shall we meet up tomorrow? So sabi ng 여자, nag-respond po siya. 백화점 앞에서 볼까요? So 백화점 앞, 백화점. So shall we meet in front of the department store? So sabi ni lalaki, 좋아요. 거기에서 만나요. Let's meet there. So yan, 백화점 앞. So 극장 앞 is in front of the theater. 극장 앞. 회사 앞, in front of the company. 백화점 앞, in front of the department store. 도서관 앞, in front of the library. Okay. So, may natitirang pong dialogue o 이야기. 두 사람은 내일 몇 시에 만납니까? So, mag-focus po tayo. Dapat pakinggan nyo kung sasabihin po niya ba ito, or ito. 몇 시에 만납니까? So, prepare ko lang po ang audio natin. At play ko na po. 5번. 내일 7시에 만날까요? 7시는 좀 힘들어요. 8시는 어때요? 좋아요. 그럼 8시에 만나요. Okay. So, sa conversation po nila, kung napansin nyo po na may dalawa po silang sinabi na oras. So, you need to be careful sa dialogue or sa conversation kung paano po ang flow ng conversation nila. So, papakita ko na po ang script at ang sagot. 8시 ang sagot. 내일 7시에 만날까요? Sabi ng lalaki, 내일 7시. Kaya kung ang sagot nyo po ay 7시 agad, dahil yan ang sinabi na oras, you need to wait for the complete dialogue. You need to wait for the conversation to end. Para malaman mo, ano ba yung flow of conversation? Kasi nag-suggest pa lang yung lalaki, ay magkita ba tayo ng 7 o'clock, ng alas 7? Pero sabi ng Yoja, yung lalaki pala, 7시는 좀 힘들어요. 8시는 어때요? Sorry, baliktad po pala to, no? 8시는 어때요? So, how about 8시? So, pag gusto nyo naman magbigay ng other option, usually we ask it, blank 어때요? How about blank? Blank 어때요? So, ito, 8시는 어때요? Tapos, nag-respond naman, 좋아요. Sige. Good, that sounds good. 그럼 8시에 만나요. So, ang tamang sagot po ay dapat 8시. 6 o'clock, 6시. 7 o'clock, 7시. 8 o'clock, 8시. 9 o'clock, 9시. Okay? So, dapat wait nyo lang po na matapos ang dialogue bago po kayo pumili ng sagot. Kasi baka naman, sa flow of conversation, mag-iiba po siya. So, you need to wait pong magsabi ng 좋아요. Sounds good. Edi, tuloy po siya. Pag hindi,
좀 어려워요. Oh, that sounds difficult. Or 좀 힘들어요. Oh, that sounds a bit difficult. So, kailangan natin maghintay na may response po yung tao sa dialogue. Okay? So, sa dialogue po, always wait for the response bago po tayo makapili ng sagot. Ayan. So, sa mga listening po, hopefully matrain po natin na ay pag-dialogue, conversation, wait for the other response. Maghintay po tayo. Dapat pakinggan natin kung ano po yung flow, kung paano po yung response nila sa mga suggestion, sa mga tanong, para prepared po tayo sa possible na maging sagot. Okay. So, sa reading na po tayo. Dito sa reading po, 다음 질문에 답하십시오. Answer the following question. So, of course, dapat babasahin nyo po muna ang mga question po, no, before choosing your answer. So, ito po, wala po silang mga translation. So, I'll give you guys a few seconds. Pwede nyo pong i-pause ang video na ito bago ko po i-share ang mga tamang sagot. So, please pause the video now kung ayaw nyo po muna ng explanation. In 5, 4, 3, 2, 1. Sana naman no spoilers po, no? So, 다음 질문에 답하십시오. 1번. So, reading po kasi ito eh. Hindi naman po ito listening, no? 두 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? So, ano yung ginagawa nilang dalawa? So, what are the two people doing? 두 사람, the two people. What are they doing now? 사비 니가 우리 내일 같이 저녁 먹을까요? Shall we have dinner together tomorrow? Kain ba tayo ng dinner bukas? Sabi ni na, 좋아요. So, kung pansin nyo po, pag mga 좋아요 na responses, nag-a-agree po sila. So, they are accepting the invitation, no? So, sounds good daw. 좋아요. 같이 저녁 먹어요. So, ano kaya ang ginagawa po nila? Are they 식사? Is this about 운동? Is this about 약속? Is this about shopping? So, ang sagot po dito ay 약속. Ano kaya ang 약속? So, based sa conversation nila, they are making an appointment. Nagpaplano po sila. So, they are making a promise to each other. O sige, kain po tayo or kain tayo. So, they are setting an appointment or making a promise with each other that they will meet or that they will eat together, no? So, bakit hindi po number 1? Kasi hindi naman po sila kumakain. Nagsasuggest pa lang yung tao, oy, kain ba tayo? Kain tayo? O sige, kain tayo. Imbis na siksa ang theme nila dito kung anong ginagawa. Kasi nga, ang tanong, 무엇을 하고 있습니까? What are they doing? So, hindi po sila kumakain pa. Hindi pa sila kumakain kahit puro mogoyo ang sinasabi nila. It's not a meal. It's making appointment. Kaya ito po yung sagot. 운동, meaning exercise sports. Tapos, shopping for shopping. Very simple. Okay. Dito na po tayo sa number 2. Again, 두 사람. So, yung dalawang tao dito sa conversation. 오늘, today, 같이 무엇을 합니까? What are they doing together today? Anong ginagawa nila together today? 우리 오늘 뭐 할까요? So, what shall we do today? 같이 영화 볼까요? Shall we watch a movie together? 산책 어때요? Ayan, ulit ang 어때요? 어때요, of course, nagbibigay din ka ng option sa kanila. How about this? So, how about taking a walk? 산책 어때요? 공원에서, 공원 park, 공원에서 같이 together 산책하고 싶어요. I want to go on a walk together. Saan? Sa park. 그래요? Ay, ganun ba? Do you? Are you sure? Parang ganyan po ang response na 그래요. Ay, ganun po ba? 좋아요. Again, so nag-agree po. So, imbis na ito yung gagawin nila, ito po ang gagawin. 좋아요. Kasi dito po siya nag-respond. 그럼, 산책해요. So, no kaya ang tamang sagot? Medyo obvious na po, no? Kasi may translation din dito. 그럼 산책해요. Number 2, 산책을 합니다. Go on a walk. So, walking po sila. 책을 봅니다 is to read a book. Number 1. Ang 3, 영화를 봅니다. Watch a movie. Number 4, 게임을 합니다. So, ito po ang tama. So, number 3 to 5, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. So, please choose the appropriate vocabulary or word dito sa blank space po natin. So, I'll give you guys a few more seconds para matry nyo po
pwede nyo naman pong i-pause ang video na ito para masubukan nyo po siya. Okay na po ba? So, ayan po. I'll give you guys 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Kasi spoilers ahead. Ito na po ang tamang sagot. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Number 3, 3번. 수루씨. So, pag ganito po, may kama. Ayan. So, kausap po niya si Suru. No? 수루씨. 오늘 저녁에, so, today or tonight, evening, 오늘 저녁에 blank 있어요? meron ka bang blank? Do you have blank? So, ang 시간, 생일, 날짜, 주말. Ano kayang translation ng mga to? Kung hindi nyo po alam ang translation, ayan. So, dapat isama po natin sa mga vocabulary po ninyo. So, ang 시간, 생일, 날짜, 주말, anin kaya ang tamang sagot? 1번입니다. So, ang tamang sagot po, 시간, time. 오늘 저녁에 시간 있어요? So, ang 있어요 kung meron ka ba. Kaya nagtatanong kung meron ka bang 시간. At lahat po ng options, dito po siya makokonek. Meron ka bang 시간? Meron ka bang 생일? Meron ka bang 날짜? Meron ka bang 주말? So, dito po ang pinaka-appropriate talaga kung meron kang oras. 시간 있어요? Do you have time? Today or tonight? 오늘 저녁에 시간 있어요? Kaya 시간 ang tamang sagot. Next, number 4. 4번. 우리 blank 영화를 볼까요? 코미디 영화 어때요? So, ito po, number 1, 2, 3, 4, mga options natin, 언제, 무슨, 누구, 무엇. So, kung familiar po ang mga apat na yan, these are question words. So, lahat po yan ay ilalagay nyo po dito. No? So, 언제 영화를 볼까요? 무슨 영화를 볼까요? 누구 영화를 볼까요? 무엇 영화를 볼까요? But the clue, kung ano po yung tamang sagot, ay titingin po dapat kayo dito. Remember, sa mga fill in the blank po, ang clue po dyan sa mga sagot ay nandito rin sa kasama niyang question or sa kasama niyang sentence. In this case, nandito po ang clue. Ang sabi po niya, comedy 영화 어때요? Comedy 영화. So, it's a type of movie. Tama? It's a type of movie. Comedy kasi may action, may drama, may romance, may cartoon. Ang daming klaseng movie. Ang comedy nga ay isa sa mga klase na movie. Kaya ang tamang sagot po sa 4번, sa number 1, 정답은 2번입니다. Dapat 무슨. Bakit? Kasi ang 무슨 po is what kind of blank. Dapat si 무슨 should have a noun after 무슨. What kind of blank? What kind of 무슨 blank? So for example, 무슨 과일? What kind of fruit? 무슨 책? What kind of book? 무슨 차? What kind of car? So, kailangan si 무슨 may kasamang noun palagi. Ang 무엇 po is stand alone. Pwede siyang 무엇을 합니까? What are you doing? Or 무엇입니까? What is it? So, ito po, stand alone, hindi niya kailangan na may kasamang or kapartner pa na noun. Kaya hindi po ito ang tamang sagot. A lot of aspirants, nalilito po sila dito kay 무엇 tsaka kay 무슨 kasi parehas silang what na translation pag tinranslate nyo sa Google Translate. But, ang 무엇, pwede nga po siyang mag-isa, pwede siyang 무엇을 합니까? 무엇을 해요? Or pwedeng 무엇입니까? Pero ang 무슨, always may kapartner yan. Kaya dito, appropriate po na malagay natin dito sa blank kasi 무슨 영화. Mapapartner po niya si 영화 for what kind of movie? 우리 무슨 영화를 볼까요? What kind of movie shall we watch? Tapos ito po, nagbigay siya ng suggestion. Kasi 어때요? This is a suggestion. So it answers the question, 무슨 영화? Anong klaseng movie po ito? Anong klaseng movie ang pwede nilang panoorin? No? Ayan. So, always remember, ang mga fill in the blank po, pag ganito, there can be clues in the next sentence or in the previous sentence. So, kailangan basahin na maigi. Number 5. 5번. 저는 내일 친구하고 같이 영화를 blank. So, dito,
Actually, another common misconception or another common mistake ng mga aspirant, kung ano po yung tamang sagot po dito. 저는 내일 친구하고 같이 영화를 tamang sagot po ay 보고 싶어요. Bakit? Bakit 보고 싶어요? So, ang 보고 싶어요 is want to watch. I want to watch. Pero bakit hindi 봤어요? Kasi marami din pong ay pumipili ng number 2 na 봤어요. Kasi it makes sense. 같이 영화를 봤어요. I watched a movie. I watched a movie together with my friend. It makes sense. Pero tingnan niyo po ang sentence ng maigi. Ang sabi po niya, 내일. Neil. Tomorrow. Ang tomorrow, hindi naman pwede na you watched it tomorrow. So, naka-future pa po ito. Tomorrow pa po yan. Kaya, automatic, hindi po pwede ang mga past tense. Hindi po pwede si 보았어요. Dapat po, 보고 싶어요. Kasi pag 봐주세요, please watch for me. Gawin mo to para sa akin. Mukhang plano pa niya ito eh. Hindi naman ito command sa ibang tao na, ay gawin mo naman to para sa akin. Can you watch a movie together with my friend for me? Bakit mo sasabihin yon? Oy, pwede ikaw na lang yung manood ng movie kasama ng friend ko bukas? Bakit mo gaganyan ng tao, di ba? So it does not make sense to tell somebody to watch a movie for you. Tapos, ang 보세요, again, it's a different command, grammar. So, kino-command mo ulit yung tao. So, parehas silang command. Bakit mo i-command yung tao na manood ng movie together with your friend tomorrow? So, it does not make sense. Tapos, ikaw pa yung topic, 저는. So, talaga, 보고 싶어요 ang tamang sagot. Ayan, sana clear na po, no? Kasi marami din po yung nalilito, akala nila number 2 ang tamang sagot. Okay, so let's keep the ball rolling, guys. Ito po ay mga fill in the blank ulit. This is extended practice po ito sa chapter 13. So dahil extended practice po siya, of course, extend na rin natin yung practice. Okay, so chapter 13, ayan, mga vocabulary po. Hopefully, naalala nyo po siya. Kung hindi nyo po alam ang mga vocabulary na ito or hindi nyo na natandaan, okay lang yan. Edi isama na rin po natin ulit sa vocabulary po. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. So again, another fill in the blank po. So always remember guys, yung mga fill in the blank, kung ano po yung nakalagay dito, related din po siya sa next sentence kung sakali hindi nyo po alam ang tamang sagot. Tingin din po tayo dito for the clue. Okay, number 1. 오늘 은행에 가서 blank을 하려고 합니다. So kung ano man ang sagot po dito, lahat po yan ay dapat pupunta dito, no? So, ilalagay nyo po yan sa blank. So, 환전을 하려고 합니다. 환불을 하려고 합니다. 확인을 하려고 합니다. 계산을 하려고 합니다. Kung ano po yung nandito, lahat ng options, ilagay nyo po dyan, and then you can try to find the best answer. Kung hindi nyo pa po alam kung ano yung tamang sagot, basahin nyo po yung next sentence. $100를, $100를, $100, $100를 모두, lahat. So, lahat po, 한국 돈, Korean money, 한국 돈으로 바꾸고 싶습니다. I want to change. So gusto po niya magpalit ng pera from dollar to Korean won to Korean money. Ano yung tawag dyan? Exchange po, no? So hanapin niyo po yung exchange dito. Ang exchange po, 환전. So ang tamang vocabulary po ay dapat exchange. So ang plano po niya ay mag-exchange sa bangko. 환전을 하려고 합니다. So, I plan to exchange money. Pag 환불, refund. 확인, to check or to confirm. 계산 is to calculate. Ayan, so 환전 ang tama kasi nandito sa second sentence ang idea. So, magpapalit po siya from dollar to Korean money. Ready na po? Number 2. 2번. 이번 휴가에는 blank을/를 하려고 합니다. 제주도에 가서 구경도 하고 맛있는 음식도 먹을 것입니다. Okay. So again, uulitin ko po. Kung may blank po dito, tapos may particle pa, lahat po yan magko-connect.
So you need to try to connect. 운동을 하려고 합니다. 여행을 하려고 합니다. 쇼핑을 하려고 합니다. 요리를 하려고 합니다. Kung ang susunod na tanong po, ano daw ang ibig sabihin ng ha려고 합니다? Ano ang ibig sabihin po nito? This is actually a grammar which is going to appear in future chapters po. Abangan nyo na lang po sa future chapters po ito. Pero para alam nyo na po kung anong ibig sabihin nun, this is all about plan. So, nagpaplano po yung tao kung ano yung gagawin niya. So, ryogu 합니다. ryogu 합니다. So, kung ano yung nakalagay dito ay plano niyang gawin to, plano niyang gawin to, plano niyang gawin to, plano niyang gawin to. So, it's all part of a plan. So, plan to do po yan. ryogu 합니다. ryogu 합니다. Plan to do. So, 이번 휴가에는 this vacation, plano niya mag-ano daw po. 제주도에, so tingin po tayo dito sa next sentence, ano kaya ang clue natin? 제주도에 가서, pupunta po siyang 제주, I'm going to 제주도, so Jeju Island, 구경도 하고, so see, beautiful scenery, so magsa-sightseeing po siya. This is sightseeing. So, iikot-ikot po sila. 구경도 하고, 맛있는 음식, delicious food, 먹을 것입니다. So, kakain po sila ng delicious food. What does that sound like? Sounds like 여행. Number 2, 여행, travel, vacation. Exercise, 운동, 여행, travel, shopping for shopping, and 요리 for cook. So, plano po niya this vacation mag-travel. Kasi lahat po dito, mga clue po yan. Clue, 제주도, 구경, 맛있는 음식 먹어요. So, this is all related to 여행. Kaya, yan ang tamang sagot. Okay, let's continue guys. Number 3, 3번. 제가 살고 있는 기숙사는 blank/가 참 좋습니다. 기숙사 내에 세탁실도 있고 방마다 샤워실도 있습니다. Okay. ako. So, 제가 살고 있는 기숙사. 살고 있는 기숙사 is the dormitory where I live. 살고 있는 기숙사는 blank 이가 참 좋습니다. So, 좋습니다 is very good. 참 좋습니다. Very good. So, kung ano naman yung nandito sa blank, you will say it is good. So, this is good, this is good, this is good, this is good. Pero, ano kaya ang tamang sagot? Again, pag hindi nyo po makuha ang tamang sagot dito sa may blank space pa lang, basahin nyo po ang next sentence. 기숙사 내에, inside the dormitory, 기숙사 내에, in the dorm, sa loob ng dormitory, 기숙사 내에, 세탁실, laundry room도 있고. So, meron silang laundry room, 방마다. So, each room, ang mada po, mada, every. So, kada kwarto, bang, kwarto, kada kwarto, every room, 방마다, 샤워실도 있습니다. So, meron po silang 샤워실. Ano yung 샤워실? Shower stall or shower room po. Kasi yung mga dormitory, may mga separate shower room po sila or separate CR, di ba? So, 샤워실도 있습니다. So, sa loob ng 기숙사, merong silang 세탁실, laundry room. Sa kada kwarto, merong silang shower. So, anong kayang tawag dito? Shower, laundry room, mga break room, kitchen. Anong tawag po dyan? These are facilities. Diba? Facilities po yan. So, hahanapin niyo po nasan po yung facilities na vocabulary. Kung hindi niyo pa po alam ang vocabulary na yan, okay lang din. Starting today, alam niyo na po. Number 3, 시설. 시설, facilities. 시설, facilities. 경치 is the view. So, tandaan po ang 경치. Makikita nyo po yan related sa mga magandang view. So, 좋아요 or 구경, sightseeing, 여행. Ayan. So, yung mga related po sa isa't isa, sila yung makikita nyo na magkakasama. So, 경치 for the view pag nagta-travel, di ba? 이웃, neighbor. Neighbor po yan ha. Neighbor po. 이웃. 시설, facilities, and 교통 for the transportation. Kaya lahat related sa dormitory, sa mga facilities niya, of course, 시설이 참 좋습니다. So the facilities are good.
At ayan na po ang end ng chapter 13 review. Good job, guys! Saya. So, pa-comment naman, ilang points na po ba ang nakuha nyo dito sa review po natin. If you were able to review this video before moving to chapter 14, great job! So, ngayon, kung confident na po tayo sa lahat ng vocabulary, sa mga grammar na review nyo na po, pwede na po tayo mag-chapter 14. And I'll see you guys in chapter 14. Okay, 감사합니다.